Hello po sa aming mga viewer, sa aming mga follower ng aming YouTube channel, ang Farm TV Realty Office. Isang maganda at mapagpalang araw po muli sa inyong lahat. Ngayon po ay meron naman po akong ibibidyong isang property o ibibida sa inyo. Ito po ay meron sukat na 2.5 hectares. Ang property pong ito ay mula doon sa bayan, katulad nga po nung nabanggit ko kanina, mula doon sa bayan hanggang dito ay mga 3.5 kilometers lamang po ang layo nito. So ito pong property ay yung pong pinakang dulo nito ay nakatutok mismo doon sa barangay road na cemented. Yan pong barangay road na makikita natin yung papunta doon. Yung po ay galing sa bayan, yan po ay papunta doon sa kabilang iyon ng property. Diyan mamaya pupuntahan natin yung pinakang frontage dito doon sa barangay road. Ano po? Dito lang po tayo unang nagpunta kasi ito po yung kalakhan nitong property. Naulit ko po, ito po ay may sukat na 2.5 hectares. At ngayon yan po yung pinakang property niya. Mula po doon sa may mga bakod na yun, nakikita natin yun. Mula doon, diretso po yan, papunta ron. Hanggang dito, yan, paahon yan, hanggang dyan sa kabilang iyan. Ang mga tanim po nito, makikita naman natin dito sa harap ng camera. Ano po, yan, napakarami po nitong mga niyog at napakagaganda pa nitong mamunga. Ito po, base doon sa ating kasama, yung may-ari, ang hindi po bababa ng 700 kapuno itong nakapaloob na mga niyog na tanim dito. At kitang-kita naman po natin, yan ang nasa harapan ng ating camera. Ayan. Video iikot ko lang po ng bahagya itong camera natin para makita natin ang kabuuan niyang mga nyug nito. Ano po? Ito kasi nung una na pumunta kami dito, ito ay medyo napakahawa na. Medyo hindi na po sa ngayon, medyo may sukal na. At hindi pa rin naman kalagawan yung damo. Kasi sabi nung pinakang nangangasiwa nito, naibenta na niya yung kanyang mga baka. Tara, pupunta po tayo din sa may parte ng taas nitong property. Ayan po yung may-ari nito. Nitong nakaraan tayo, nakailang hukas kayo dito? Ay, mahina ito nitong ano, at halos nag-iintos ang bunga nito. Ayun ang tabihan niya. May bakod ng pataas. Ito po yung tabihan, pataas pa ganun. Ayan daw po yung pinakantabihan nito. Aliban po dito sa mga niyog, ano po ba yung ibang mga tanim nito rito? May mga saging po. Kawayan. May po, yung prutas, meron po ba? Ay, wala ng prutas dito. Yung langka. Langka laang. Pero damor na tanim po dito ay itong mga puno ng niyog. Talagang sulit na sulit po itong niyogan. Ang pinakang source po ng tubig dito ko, Tay, yung pinagkukunan ng tubig. Mayroon po ditong bukal. Oo, may butas ng mina dyan. Dyan po, dyan daw, may butas daw po dito. Napakaganda pang mga puno ng nyug dito. Yan, makikita natin ang ganda pang mamunga nito kasi mga bata pa. Marami pang panahon na mapapakinabangan natin ito bago natin ito ipa-clearing. .5 hectares. Hanggang dyan po yan sa ibabaw na yan. Oo. Naglusong pa yan ng kaunti doon. Kaunti na lang naman inilusong tapos yan ay ibabaw na yan. Ibabaw na lang. Hanggang na rin po sa may tabi ng kalsada na yun. Dyan po, nakarating na ho ako dyan. Nakauli na rin kami dyan nung ito'y ano. Yan, paikot na yan. Pabuntot na yan. Ganyan na.
Yan, nakita lang po natin sa ating camera. Yung napakasulit talaga nitong nyugan. Oo, kaba talagang ito hindi bababa ito sa 700 kapuno. Sa presyo ng nyug ngayon, aba, talagang baka ito nahukas ng mga 5,000 ganun. Ay, ito ay pag ito na kagaya na sulit na uli oh. Bunga. Ito ay hinukatan ko ito ng nasa kulang-kulang 3 tonelada. Lukad na po yun. Lukad na yun. Ay talagang ko. Magkano po yun sa? Magliliit na lang ang buo. Mag 4,000 na lamang ano ay. 4,000 na lang isang tonelada. Sa presyo po ng lukad ngayon 50, edi yun ay 150,000. Sa ano po yun ay sa tuwing ikailang buwan po kayo nagluluka dito? Ay dito pag conforme sa tayo ng niyog. Dahil nag-usod ang ano. Pero nila kalahati. Mga isang buwan kalahati po yun. Doon po sa mga naghahanap ng mayroong return income na property, mga kaibigan, isa po ito sa aming mga inire-recommenda sa inyo. Ano po? Kasi katulad nga po nung narinig ninyo doon sa salaysay nitong may-ari, nung ito yung nakaka3 tonelada, ito po ay doon sa kupras na ano po. Maliban po doon sa mga puno ng niyog o kawayan, mga nakapaloob na tanim dito, meron din po itong pailan-ilang mga saging. Meron po itong langka. Ayan. Mga saging na yan po ay lumimam pareha sa kabilang yan. Itong makikita natin yung hindi naman po yan mahili. Kung magano slope lang po yan, lumibang pa na kaunti dyan yung property, then bumaybay dyan. Sa taludtod na yan, hanggang po yan doon sa kalsada. Mamaya pupuntahan po natin yung pinakang kalsada nito para malaman natin kung ano yung lapad ng pinakang frontage dito doon sa Barangay Road, Cemented Barangay Road. Ang isa pong kagandahan dito mga kaibigan, kapag kayo ay galing sa isang lugar na kayo ay nakasasakyan, pagbaba ninyo ng inyong sasakyan ay property na. Hindi na po kagaya ng ibang mga property na mga ngailangan pa kayong gumawa ng mga right of way, yung kalsada. So ito ay hindi na po gagawa ng ganoon, kundi pasok na po ang inyong sasakyan dito sa property. Ito naman po ay kaunting ano lang ito, linis lang ito, yung tabas oh. Kasi hindi naman po masyadong hard itong mga damong ito. Mga hagunoy. Talaga sulit pa yung pinakangano nito. Nung unang kami pumunta dito ay malinis pa. So makikita natin yan sa harap na yan ng camera. Yan, ganito po yan. Dito pong kalinis. So ngayon, kasabi nitong ating kasama yung pinakang kwan dito. Kanila po ito ay naibinta na rin niya yung kanyang mga baka. Kaya medyo umano na ito. Nagkaroon na ng konting damo. Ito po kasi ay mga sa magkakapatid. Kaya ito lang pong part na ito yung ibinenta. O binibenta nila. Pero pwede rin pong mangyari mga kaibigan na maging malinis ito. Nakagaya niyan, makikita natin. Kunting tabas lang po nito, di ganyan na rin po yung kalinis. Napakagandang tingnan pagka malinis itong ating property. Maaliwalas. Ayun, dinig po dito yung andar ng sasakyan. Dito lang po tayo bumabaybay sa gayaran nitong property. Ano po, mamaya pupunta tayo doon sa ibabaw para makita natin yung mga tanim pa doon. Langka lang po ba yung nakaano dito, tay? Langka yun. Wala man lang dito daranghita or meron po pala naman. May pailan-ilan po pala naman itong mga fruit bearing. Sa mga naghahanap po dyan ng mga property na may return income, isa po ito sa aming inirekomenda sa inyo mga kaibigan, sa aming po mga viewers. Yan.
talagang solid na solid po itong nyugang ito. Wala itong sabi walang nasayang na bahagi, kundi ito po ay punong-puno ng tanim. Ayan po yung bakod na yan. Diretso po yan hanggang dun. Sa ibabaw na yun, mamaya pupuntahan po natin yung hangganan nitong property ito doon sa barangay road na yan. Cemented barangay road. Kaya tara, puntahan po namin yung bahagi na doon. Itong property at medyo ako'y nahihingal na. Papagod na. Medyo mainit na po ang panahon eh. So, mga kaibigan, tayo po ay naririto na ngayon sa pinakandulo po nitong property, yung ating binibidyo ron kanina sa kabila. So, ito po yung pinanggalingan natin papunta doon sa bayan. Mula po dito sa itong saging na ito po yung pinakamuhon tumawid pa pala dito sa kabila nitong kalsada. Ayun, kung nakikita po ninyo, ayun, sa lugar na yun, yung muhon. Sa ibabaw na yun, gumayaan siya. Then yung pinakang katuwang niya dito, gumano naman po dyan. Makikita natin yung puno ng nyug na yan. Yan ay sa dako dito. So ang pinakang frontis nito dito sa kalsada ay mga 20 to 25 meters lamang po ito dito. So kailangan po itong mapantay para makita po natin yung pinakang dulo nitong property. Ayan. Yan, bulldozer lang po. Kunti lang pong tulak yan. Lupang yan at magkakaroon na po ito ng flat na pinakang frontis dito sa cemented barangay road na ito. Kaya po nakikita natin dito talagang hanggang dito ay solid na solid po yung mga nyug niya. Yan. Nandun yung dalawa sa dumiretso dun. Narito nga, nakita namin dito. May pinakang frontis dito mga 20 meters. Ayan. Ayan, okay, hanggang dito na lamang po yung ating video at ikot na po natin itong 2.5 hectares na ito. Sa amin pong mga viewers, paki-like and share na rin po and paki-subscribe na rin po ang aming YouTube channel upang sa susunod po namin mga video pa na i-upload ay marami po ang makapanood nito. Okay, maraming salamat po sa inyo.